Binuksan ng pamunuan ng LRT1 at Manila LGU ang kanilang pintuan para sa mga persons with disability na nais magtrabaho. Ilan sa kanila nakaka-duty na bilang service aids sa mga istasyon ng tren. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Araw-araw, libo-libo ang sumasakay sa LRT1. Pero alam niyo bang ilan sa nagbibigay serbisyo sa mga pasahero ay mga persons with disability? Sa ilalim ng Project PWD, Promoting Workforce Diversity, na inilunsad ng Light Rail Manila Corporation noong 2025, pinibigyan ng trabaho bilang station aids ang mga kapatid nating may kapansanan. Ilan sa kanila nakatoka sa ticket selling, crowd management at pagsasaayos ng daloy ng mga pasahero. We need additional manpower which we think can be addressed by this project. So far, yung mga na-hire natin na persons with special needs have been very helpful in addressing that gap in our operations. Kapartner ng LRMC sa programa ang Manila Local Government. Sa Manila LGU kasi ang pasahan ng application. Ito rin ang nagsasagawa ng screening. Ang pagdadaanan ng mga aplikanteng PWD tulad din sa mga regular na empleyado ng LRMC. The main purpose of the screening process is really just to make sure that they can handle the task and they are equipped and their talents will be maximized in the company. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na station aids na nakadistribute sa 8 iba't ibang estasyon ng LRT1 na may mataas na foot traffic. Sila ang unang batch ng programa. The purpose of this batch-by-batch hiring is to give more people more opportunities. So we don't want to limit the program to a certain group. We want to expand. Again, we want to expand and we want to extend this program to more people. Pantay na oportunidad at pantay na pagkilala. Patunay ang proyekto na kayang gampanan ng ating mga PWDs ang mahalagang papel sa lipunan kung mabibigyan ng pagkakataon. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang PWD workforce ng LRT1 kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, meron ka bang nakausap sa kanila kung kamusta ang experience nila? Unfortunately, Pops, hindi tayo nabigyan ng working clearance o permit para personally makapag-interview at mapuntahan yung ating PWD tellers sa ating mga LRT1 stations. Pero through doon sa ating nakausap na representative ng Light Rail Manila Corporation, ay binahagi niya yung naging experience nga ng ating mga PWD tellers so far. And ayon sa kanya, ay mas naging maganda nga yung kanilang workflow sa bawat station ng LRT dahil itong ating mga station aids ay talagang hindi lamang basta tellers. Nakakatulong nga din sila dun sa maayos na flow at management ng foot traffic sa bawat LRT stations. At maganda rin daw yung natatanggap nilang feedback simula nung inilaunch nila itong kanilang programa. Jazz, paano raw yung pasahod? Ka-level naman ba nung mga regular employee? Actually, Pops, to be honest, hindi siya kapantay ng regular employees. Pero hindi yan dahil sa PWDs yung dahil PWD sila, pero dahil less yung kanilang working hours compared doon sa mga regular employees. Ito daw kasing ating mga PWDs na hired as station aids ay nasa nasa 4 hours lang yung kanilang workload or yung kanilang oras ng pagtatrabaho, kaya mas less yung kanilang natatanggap na pasahod. Pero hindi ito dahil nga sa kanilang hindi nga ito dahil sila ay PWD, kaya less yung kanilang nakukuhang pasahod. Pops. Okay, Jazz, by batch ang pag-hire. Paano ba ito? May limit lang kung hanggang kailan sila makakatrabaho o madadagdagan lang sila sa workforce? Tama ka dyan, Pops. Yan din yung naitanong natin sa representative ng Light Rail Manila Corporation. At yun nga, yung itong 14 na station aids ngayon ay 14 sila. Ito yung kanilang unang batch. And according sa kanila, less than 5 months yung kanilang contract o yung working nila as station aids. And hindi ito dahil by contract sila, kundi dahil para mag-make way doon sa susunod naman na batch na i-hire as station aids sa several LRT stations o LRT1 stations. Para daw ito mas mabigyan ng opportunity o mas marami pa yung mabigyan ng oportunidad para makapagtrabaho, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.